Kumusta mga kahabi? May itatanong ako sa inyo. Paano kung yung pain na nagbigay sa'yo ng pinakamalaki mong huli noong nakaraang taon ay siya na ngayong dahilan kung bakit umuuwi kang bokya? Oo, tama ang narinig ninyo. Yung pinaka-inaasahan ninyong bala sa tackle box, baka yun pa ang nagpapalayo sa isda. Sa episode na ito, sasagutin natin ang tanong na ano kung ang pinakapaborito mong winter lure ay hindi na gumagana? At bibigyan ko kayo ng mga dahilan na siguradong ikagugulat ninyo. Hindi ito tungkol sa swerte o malas. Ito ay tungkol sa siyensya, observation, at pag-intindi sa laro sa ilalim ng tubig. Manatili kayo dahil baka ang mapapanood ninyo ngayon ang susi para muling mapuno ang cooler ninyo. At gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Naniniwala ba kayo sa swerte na pain o lahat ba ay may expiration date? Ilagay sa comment sa ibaba. Lahat tayo ay mayroon yan. Sa loob ng ating tackle box na puno ng sari-saring pain, mayroong isa o dalawa na laging unang kinukuha. Ito yung the one. Yung pain na may sentimental value, yung nakahuli ng personal best mo, or yung nirekomenda ng isang batikang mangingisda. Taon-taon, sa pagsapit ng taglamig, automatiko, yan ang ikinakabit natin sa dulo ng ating leader line. Nagiging ritual na ito, isang ugali na nakabase sa mga tagumpay ng nakaraan. Bakit? Dahil nagbibigay ito ng kumpiyansa. Sa malamig na umaga, kung kailan mabagal ang lahat, ang paggamit ng subok na pin ay parang pagdadala ng agimat. Ang problema, ang kumpiyansang ito ay maaaring maging sanhi ng ating pagkabulag. Hindi natin napapansin ang mga maliliit na pagbabago sa paligid at sa mismong pain. At habang tayo ay kumakapit sa nakaraan, ang mga isda ay nabubuhay at nag-a-adapt sa kasalukuyan. Oras na para buksan ang isipan at suriin kung ang ating pinagkakatiwalaang sandata ay sandata pa nga ba. Unang punto, ang alamat ng magic lure. Isipin ninyo ito, madaling araw sa paborito ninyong palaisdaan. Malamig ang hangin. Habang nagkakape, binubuksan ninyo ang inyong tackle box. Sa dami ng pagpipilian, saan dumidiretso ang kamay ninyo? Siyempre, doon sa paborito ninyong kulay silver na minnow. Yung laging nagbibigay sa inyo ng magandang laban. Ito ang tinatawag na magic lure mentality. Naniniwala tayo na may isang pain na superior sa lahat, anuman ang kondisyon. Ngunit ang katotohanan, walang ganoong bagay. Ang isang pain ay isang kasangkapan lamang. Ang pagiging epektibo nito ay nakadepende ng 100% sa sitwasyon, sa panahon, sa lalim ng tubig, sa kung ano ang kinakain ng isda sa araw na iyon. Ang pagkapit natin sa ideya ng isang magic lure ang unang hakbang patungo sa kabiguan. Dahil kapag hindi ito gumana, sinisisi natin ang panahon, ang lokasyon, o ang sarili natin, pero hinding-hindi natin sisisihin ang pain. Ito ang unang mentalidad na kailangan nating basagin para mas maging epektibong mangingisda. Pangalawang punto, at konektado sa una, ay ang tinatawag na confirmation bias. Ito ay isang konsepto sa psychology kung saan mas binibigyan natin ng pansin ang impormasyon na sumusuporta sa ating mga paniniwala. Sa pangingisda, ganito ito gumagana. Naaalala mo ng malinaw yung tatlong malalaking bass na nahuli mo gamit ang paborito mong green na plastic worm noong isang buwan. Ngunit nakalimutan mo na yung 5 biyahe bago yon na wala ka man lang kagat gamit ang parehong pain. Ang utak natin ay natural na nagfi-filter ng mga alaala. Pinipili nitong itago ang mga tagumpay at ibaon sa limot ang mga kabiguan na konektado sa paborito nating gamit. Kaya sa isip mo, ang pain na yon ay laging epektibo. Ang katotohanan, ang success rate nito
ay baka mas mababa pa kaysa sa inaakala mo. Para labanan ito, subukang magtala. Magkaroon ng maliit na notebook kung saan isusulat mo kung anong pain ang ginamit mo, anong oras, ano ang panahon, at kung nakahuli ka ba. Ang datos ay hindi nagsisinungaling. Baka magulat ka sa resulta. Pangatlong punto, ang panganib ng paulit-ulit na gawain o routine. Isipin mo ang eksenang ito. Nasa kaliwa mo, may isang mangingisda na gumagamit ng kakaibang pain, isang maliit na kulay pink na jig na hindi mo kailanman susubukan. Sa kanan mo naman, isa pang mangingisda na mayroon ding kakaibang setup. Samantala, ikaw ay patuloy na humahagis ng iyong subok na silver na kutsara. Pagkalipas ng isang oras, nakikita mo silang dalawa na may huli, habang ikaw ay naghihintay pa rin ng unang kagat. Ano ang problema? Ang problema ay ang iyong routine. Dahil kampante ka na sa iyong pain, nagiging kampante ka na rin sa iyong technique. Parehong bilis ng pag-retrieve, parehong lalim, parehong galaw. Ngunit ang mga isda ay hindi predictable. Ang gusto nilang kagat-kagatin kahapon ay maaaring hindi na nila pinapansin ngayon. Baka ngayon ay mas gusto nila ang mas mabagal na paggalaw o isang pain na may mas malakas na vibration. Ang paggamit ng parehong pain ay naglilimita hindi lang sa iyong mga pagpipilian, kundi pati na rin sa iyong pagiging malikhain bilang mangingisda. Ang pangingisda ay isang laro ng pag-a-adjust. Pang-apat, ang ating emosyonal na koneksyon sa ating gamit. Aminin natin, ang paborito nating pain ay hindi lang basta isang piraso ng plastic or metal. Mayroon itong kwento. Baka ito yung unang pain na binili mo sa unang sahod mo. Baka regalo ito sa'yo ng tatay mo. O baka ito yung pain na gamit mo noong nahuli mo ang pinakamalaking isda sa buhay mo. Ang mga alaalang ito ay nagbibigay ng malaking emosyonal na bigat sa isang bagay. At dahil dito, nahihirapan tayong tanggapin kapag hindi na ito gumagana. Parang pagtataksil sa alaala kapag pinalitan natin ito. Pero kailangan nating ihiwalay ang emosyon sa lohika. Ang isang pain ay isang tool, walang personalan. Kung ang martilyo mo ay hindi na makapagpako ng maayos, papalitan mo ito ng bago, hindi ba? Ganoon din dapat sa pangingisda. Pahalagahan ang mga alaala. Pero huwag hayaang pigilan ka nitong makahuli ng mga bago. Itago mo na lang sa isang special na kahon ang luma mong pin bilang isang tropeyo at gumamit ng bago na mas angkop sa kasalukuyang laban. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bagay na hindi natin kontrolado pero dapat nating intindihin. Ikalimang punto, ang temperatura ng tubig. Kahit 1 degree na pagbabago lang sa temperatura ng tubig ay may malaking epekto sa metabolismo at pag-uugali ng isda. Sa taglamig, bumabagal ang kanilang metabolismo. Mas konti ang kanilang enerhiya. Dahil dito, hindi sila basta-basta hahabol sa isang mabilis na pain. Yung paborito mong pain na mabilis ang aksyon na napaka-epektibo noong tag-araw ay maaaring masyadong agresibo para sa mga isda sa taglamig. Baka ang kailangan nila ngayon ay isang pain na may mas mabagal at mas banayad na paggalaw. Isang pain na halos hindi gumagalaw sa ilalim, na madali nilang masusunggaban nang hindi gumagastos ng maraming enerhiya. Kaya kung napapansin mong hindi na epektibo ang dati mong pamatay na pain, tanungin mo muna ang sarili mo, angkop pa ba ang bilis at aksyon nito para sa kasalukuyang temperatura ng tubig? Ito ay isang mahalagang pagsasaalang-alang. Ika-6 na dahilan, pagbabago sa linaw ng tubig o water clarity. Isipin mo, pagkatapos ng malakas na ulan, ang dating malinaw na lawa ay nagiging kulay tsokolate.
Ang paborito mong natural-looking na pain na kamukhang kamuka ng tunay na isda sa malinaw na tubig ay halos invisible na ngayon sa maduming tubig. Sa ganitong sitwasyon, ang mga isda ay mas umaasa sa kanilang pandinig at sa kanilang lateral line para makadetect ng vibration. Ang kailangan mo ay isang pain na may malakas na kalansing o rattle o isang pain na may malapad na bib na lumilikha ng malakas na vibration sa tubig. O kaya naman, isang pain na may matingkad na kulay tulad ng chartreuse o fire tiger na mas madaling makita sa madilim na kapaligiran. Ang paggamit ng parehong pain sa lahat ng kondisyon ng tubig ay isang malaking pagkakamali. Ang pangingisda ay parang pagpipinta. Kailangan mong piliin ang tamang kulay para sa tamang canvas. Ang pag-unawa sa epekto ng linaw ng tubig sa pagpili ng paint ay isang malaking hakbang para maging mas versatile na mangingisda. Ikapitong punto, ang pagbabago sa kanilang pinagkukunan ng pagkain o forage base. Ang mga isda, lalo na ang mga predator, ay oportunista. Kakainin nila kung ano ang masagana at madaling hulihin sa isang partikular na panahon. Baka noong nakaraang taon, ang pangunahing pagkain ng mga bass sa inyong lugar ay maliliit na tilapia. Kaya naman, ang iyong pain na may hugis at kulay ng tilapia ay sobrang epektibo. Ngunit ngayong taon, dahil sa isang kadahilanan, nagkaroon ng population boom ang mga maliliit na hipon sa parehong lugar. Ang mga bass ngayon ay nakatutok sa pagkain ng hipon. Ang iyong tilapia imitating lure ay hindi na nila gaanong pinapansin. Ang kailangan mo ngayon ay isang pain na gumagaya sa galaw at itsura ng hipon. Ito ay isang bagay na madalas nating nakakaligtaan. Nag-iisip tayo na ang diet ng isda ay pare-pareho lang. Pero hindi. Ito ay nagbabago depende sa season at sa ecosystem ng isang anyong tubig. Ang isang mahusay na mangingisda ay parang isang detective. Lagi niyang inaalam kung ano ang nasa menu ng mga isda. Ikawalong punto, isang bagay na medyo teknikal pero mahalaga, ang barometric pressure. Ito ay ang bigat ng hangin na tumutulak pababa sa ibabaw ng tubig. Ang mga isda ay mayroong swim bladder na sobrang sensitibo sa mga pagbabagong ito. Kapag ang presyo ay stable o dahan-dahang tumataas, ang mga isda ay karaniwang mas aktibo at mas agresibo sa pagkain. Dito epektibo ang mas mabilis at mas maingay na mga pain. Ngunit kapag ang presyo ay biglang bumabagsak, lalo na bago ang isang bagyo, ang mga isda ay nakakaramdam ng discomfort. Sila ay nagiging mas matamlay at mas mahirap pakainin. Sa mga panahong ito, ang iyong agresibong pain ay maaaring ituring nilang banta kaysa pagkain. Ang kailangan mo ay isang mas finesse na approach. Isang maliit na pain na may mabagal at natural na presentasyon. Ang pag-check sa barometric pressure bago ka mangisda ay maaaring magbigay sa iyo ng ideya kung anong uri ng pain ang dapat mong ihanda. Hindi ito garantisadong huli, pero ito ay paggamit ng siyensya para madagdagan ang iyong tsansa. Ngayon, suriin naman natin ang mismong pain. Ikasiyam na dahilan, ang dahan-dahang pagkupas ng kulay nito. Yung matingkad na pula sa tiyan ng iyong paboritong crankbait na siyang trigger para sa mga isda ay maaaring kupas na ngayon dahil sa matagal na pagkabilad sa araw at sa mga gasgas mula sa ngipin ng isda. Ang mga UV rays mula sa araw ay kayang sirain ang pintura ng paint sa paglipas ng panahon. Ang dating makintab na metallic finish ay maaaring naging dull na. Para sa atin, ito ay maliit na bagay lang. Ngunit para sa isang isda na umaasa sa kanyang paningin para manghuli, ang pagbabago sa kulay ay isang malaking bagay.
ang isang pain ay epektibo dahil ginagaya nito ang itsura ng isang tunay at buhay na pagkain. Kapag ang kulay nito ay naging hindi na natural, nawawala ang kanyang kapangyarihan na manlinlang. Kaya regular na inspeksyonin ang iyong mga pain. Ihambing ang isang luma at gamit na pain sa isang bago pa. Makikita mo ang malaking pagkakaiba. Minsan, ang solusyon ay kasing simple ng pagbili ng bagong piraso ng parehong pain. Ika-10 punto. Pagkawala ng tamang aksyon at vibration. Bawat pain ay dinisenyo para gumalaw sa isang partikular na paraan sa ilalim ng tubig. Ang isang crankbait ay may wobble, ang isang kutsara ay may flutter, at ang isang spinnerbait ay may thump. Ang mga galaw na ito ay lumilikha ng vibration na nararamdaman ng mga isda sa kanilang lateral line. Ngunit pagkatapos ng maraming hagis, pagtama sa mga bato at pag-atake ng isda, ang iyong pain ay maaaring masira. Ang vibe ng iyong crankbait ay maaaring bahagyang nabaluktot na nagbabago sa kanyang paglangoy. Ang bearing ng iyong spinnerbait ay maaaring kinalawang na, kaya hindi na ito umiikot ng maayos. Ang mga rattles o kalansing sa loob ng iyong pain ay maaaring bumaon na sa putik at hindi na tumutunog. Ang mga ito ay maliliit na depekto na hindi mo mapapansin sa unang tingin, pero sa ilalim ng tubig, ito ay may malaking epekto. Ang iyong pain ay hindi na nagpapadala ng tamang senyales. Sa halip na magmukhang nasasarap ang isda, nagmumuka na itong piraso ng basura na tinatangay ng agos. Ika-11 punto, at ito ay isang bagay na bihira nating pag-usapan, ang amoy ng kabiguan. Oo, amoy. Ang mga pain, lalo na ang mga gawa sa malambot na plastic, ay kayang mag-absorb ng amoy mula sa kanilang paligid. Isipin mo, bago ka mangisda, naglagay ka ng sunscreen, tapos hinawakan mo ang iyong pain. Ang amoy ng chemical mula sa sunscreen ay kumapit na ngayon sa iyong pain. O kaya naman, habang nagkakarga ka ng gasolina sa bangka, may tumalsik sa iyong tackle box. Ang amoy ng gasolina ay isa sa mga pinakaayaw ng mga isda. Maging ang amoy ng sigarilyo or insect repellent ay maaaring maging dahilan para iwasan ng isda ang iyong pain. Ang mga isda ay may napakatapang na pang-amoy. Ito ay isa sa kanilang pangunahing sandata sa paghahanap ng pagkain. Kung ang iyong pain ay may amoy na hindi natural o amoy na nagpapahiwatig ng panganib, kahit gaano pa kaganda ang itsura at galaw nito, hindi nila ito kakagatin. Laging maghugas ng kamay bago humawak ng pain at isaalang-alang ang paggamit ng mga fish attractant o pabango para imask ang mga hindi ka nais-nais na amoy. Ika-12 punto, ang nakatagong kalaban, ang kalawang. Ito ay partikular na totoo para sa mga mangingisda sa tubig alat, pero nangyayari din sa tubig tabang. Pagkatapos mong gamitin ang iyong pain, inilagay mo ito sa tackle box ng basa pa. Sa paglipas ng panahon, ang mga kawit at split rings ay magsisimulang kalawangin. Marami ang nag-iisip na okay lang yan, maliit na bagay. Pero hindi. Una, ang kinakalawang na kawit ay hindi na kasing talas ng dati. Nagiging mas mahirap itong bumaon sa matigas na bibig ng isda. Ito ang dahilan ng maraming missed strikes o mga isdang nakakawala. Pangalawa, ang kinakalawang na split ring ay humihina. Sa isang matinding laban sa isang malaking isda, ito ay maaaring bumigay at maputol. Sayang ang huli. Pangatlo, ang kalawang ay nagbabago sa kulay at itsura ng iyong pain na ginagawa itong mas hindi kaakit-akit. Ang pagpapanatili ng iyong mga pain ay kasing halaga ng pagpili ng tama. Pagkatapos gamitin, patuyuin ang mga ito. Regular na palitan
ang mga kinakalawang na kawit at split rings. Ang isang matalas na kawit ay ang pinakamahalagang koneksyon mo sa isda. Ngayon, lumipat tayo sa isang mas malaking konsepto. Ikalabintatlong punto, ang mga edukadong isda. Ito ay totoo, lalo na sa mga lugar na laging pinangingisdaan. Isipin mo na ikaw ay isang isda sa isang popular na lawa. Araw-araw, nakikita mo ang parehong kulay silver na minnow na lumalangoy sa harap mo. Sa una, baka kagatin mo ito dahil sa kuryosidad. Pero pagkatapos mong makagat ito at mahila pataas, o makita ang iyong mga kasama na nahuhuli nito, natututo ka. Natututo kang iugnay ang itsura ng pain na iyon sa panganib. Sa susunod na makita mo ito, hindi mo na ito papansinin. Iiwasan mo na ito. Ang mga isda, lalo na ang mga malalaki at matatanda, ay may memorya. Sila ay nagiging lure shy o takot sa mga pain na lagi nilang nakikita. Kaya kung ang iyong paboritong pain ay isang napakapopular na modelo na ginagamit ng lahat, malaki ang tsansa na ang mga isda sa iyong lugar ay edukado na tungkol dito. Sila ay pamilyar na sa panlilinlang nito. Ang solusyon, maging iba, gumamit ng pain na bihira nilang makita. Ikalabing-apat na punto na may kaugnayan sa nauna ay ang eco effect sa komunidad ng mga mangingisda. Paano ba natin nalalaman kung anong pain ang mainit o epektibo? Sa pamamagitan ng social media, mga forum, at mga kwentuhan sa fishing supply store. May isang mangingisda na magpo-post ng larawan ng malaking huli niya gamit ang isang Brand X Model Y na pain. Biglang, lahat ay bibili ng pain na yon. Sa susunod na linggo, ang lawa ay mapupuno ng mga mangingisda na lahat ay gumagamit ng Brand X Model Y. Ano ang resulta? Ang mga isda ay paulit-ulit na nakikita ang parehong pain. Mabilis silang natututo na iwasan ito. Ang pain na dating napaka-epektibo ay biglang nagiging walang silbi dahil sa sobrang paggamit nito. Ito ang eco effect. Ang isang tagumpay ay umalingaw-ngaw sa buong komunidad na nagiging sanhi ng mabilis na pagkasawa ng mga isda. Kaya kung may marinig kang hot lure, baka huli ka na. Mas mainam na ikaw ang mag-eksperimento at humanap ng sarili mong secret weapon na hindi pa alam ng karamihan. Ngayon, tingnan naman natin ang ating sarili. Ikalabinlimang punto. Baka ang iyong teknik ang hindi na gumagana, hindi ang pain. Dahil sobrang komportable ka na sa iyong paboritong pain, baka iisa na lang ang alam mong paraan para gamitin ito. Halimbawa, ang paborito mong jig ay laging slow retrieve lang ang ginagawa mo. Ngunit, baka sa araw na yon, ang mga isda ay mas reaktibo sa isang mas mabilis at erratic na paggalaw. Baka kailangan mong i-twitch ang dulo ng iyong rod o hayaan itong bumagsak sa ilalim at iangat ng mabilis. Ang isang pain ay maraming potensyal. Maaari itong gamitin sa iba't ibang paraan, bilis at lalim. Pero dahil sa ating ugali, nililimitahan natin ang potensyal na iyon. Subukang mag-eksperimento. Sa susunod na gamitin mo ang iyong paboritong pain, isipin mo, paano ko ito magagamit sa paraan na hindi ko pa nasusubukan dati? Baka isang maliit na pagbabago lang sa iyong retrieve ang kailangan para muling maging mabangis ang iyong pain. Ikalabing-anim na punto. Nangingisda ka ba sa tamang lugar o strike zone? Maaari mong gamitin ang pinakamagandang pain sa buong mundo. Pero kung walang isda sa lugar na iyon, wala kang mahuhuli. Ang mga isda ay laging gumagalaw. Ang kanilang lokasyon ay nagbabago depende sa temperatura ng tubig, oras, at kung nasaan ang kanilang pagkain. Baka noong nakaraang buwan
ang mga isda ay nasa mababaw na bahagi. Ngayon, dahil lumamig na, lumipat na sila sa mas malalim na parte ng lawa. Ang iyong paboritong shallow diving crankbite na napaka-epektibo noon ay lumalangoy na ngayon sa ibabaw ng mga isda. Hindi nila ito nakikita. Bago mo sisihin ang iyong pain, siguraduhin mo munang nangingisda ka kung nasaan ang mga isda. Gumamit ng fish finder kung mayroon ka. Obserbahan ang paligid. Hanapin ang mga structure tulad ng mga lubog na puno o mga bato. Ang tamang pain sa maling lugar ay kasing walang silbi ng maling pain sa tamang lugar. Ang pangingisda ay laging location, location, location. Kung nararamdaman mo na ang lahat ng ito ay tumatama sa iyo, ano ang dapat mong gawin? Dito papasok ang ika-17 punto, ang lure audit o pagsusuri ng iyong mga pain. Isang gabi, ilabas mo ang lahat ng iyong tackle box. Ilatag mo ang lahat ng iyong pain sa sahig. Ngayon, suriin mo ang bawat isa ng matapat. May kalawang ba ang mga kawit? Kupas na ba ang pintura? May sira ba ito? Pagkatapos, igrupo mo sila. Ito ang mga pang-ibabaw, ito ang mga pang-gitna, ito ang mga pang-ilalim, ito ang mga maingay, ito ang mga tahimik. Sa pamamagitan nito, makikita mo kung ano ang kulang sa iyong koleksyon. Baka mapansin mo na lahat pala ng pain mo ay para sa malinaw na tubig at wala kang pagpipilian para sa maduming tubig. O baka lahat ng pain mo ay malalaki at wala kang maliliit para sa mga panahong maselan kumain ng isda. Ang lure audit ay isang paraan para makita ang mga butas sa iyong diskarte at magplano kung ano ang mga susunod mong bibilhin. Ito ay pagiging strategic sa halip na basta-basta lang bumibili ng kung ano ang maganda sa tingin. Ika-18 punto, ang kapangyarihan ng A/B testing. Ito ay isang termino na hiram sa marketing, pero napaka-epektibo sa pangingisda. Ang konsepto ay simple. Sa halip na umasa sa isang pain lang buong araw, subukan mo ang dalawa ng sabay. Kung may kasama ka, gumamit kayo ng magkaibang pain. Ang isa ay gagamit ng paborito mong luma at ang isa naman ay gagamit ng bago o ibang-iba. O kung mag-isa ka at may dalawa kang fishing rod, maglagay ka ng magkaibang pain sa bawat isa. Maghagis ka ng 10 beses gamit ang rod A, tapos 10 beses gamit ang rod B. Sa ganitong paraan, mabilis mong malalaman kung ano ang gusto ng isda sa araw na iyon. Tinatanggal nito ang hula-hula. Nagbibigay ito sa iyo ng totoong datos mula sa tubig. Ang A/B testing ay pumipilit sa iyo na subukan ang mga bagay na labas sa iyong comfort zone. At madalas, doon mo matatagpuan ang iyong susunod na paboritong pain. Huwag kang matakot mag-eksperimento. Ang pinakamasamang mangyayari ay wala kang mahuli na maaaring nangyayari na sa iyo ngayon. Ika-19 na punto, huwag matakot maging kakaiba. Sa isang tackle box na puno ng mga pain na may kulay ng isda, maglakas loob kang kumuha ng kulay pink or orange. Sa isang araw na lahat ay gumagamit ng malalaking pain, subukan mo ang pinakamaliit mong jig. Ang mga isda, lalo na ang mga pressured o laging napipinsala, ay naghahanap ng isang bagay na naiiba. Ang isang pain na hindi pa nila nakikita ay maaaring mag-trigger ng kanilang kuryosidad o ng kanilang reaction strike. Isang kagat na hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa gulat o inis. Minsan, ang pinakawalang kwentang pain sa tingin mo ang siyang magiging pinaka-epektibo. Tandaan mo, hindi ka nangingisda para sa iyong sarili. Hindi mahalaga kung ano ang maganda sa iyong paningin. Ang mahalaga ay kung ano ang maganda sa paningin ng isda. Ang pagiging weird sa pagpili ng pain ay hindi kabaliwan.
Ito ay isang advanced na diskarte para malinlang ang mga isdang matalino na. Kaya sa susunod, subukan mo yung pain na laging nasa ilalim ng iyong tackle box na hindi mo ginagamit. Baka magulat ka sa resulta. At para sa ating huling punto, ikadalawampu, ang pagbabago ng definisyon ng salitang walang silbi. Ang paborito mong piin na hindi na gumagana ngayon ay hindi nangangahulugang basura na ito. Hindi ito walang silbi. Ang tama at mas akmang pag-iisip ay hindi ito ang tamang kasangkapan para sa trabaho ngayon. Ang pain na iyon ay mayroon pa ring lugar sa iyong arsenal. Darating ang isang araw, sa ibang kondisyon, sa ibang panahon, na ito ulit ang magiging pinaka-epektibo. Ang leksyon dito ay hindi tungkol sa pagtatapon ng luma at pagbili ng bago. Ang leksyon ay tungkol sa pagiging isang mangingisda na may malawak na pangunawa. Isang mangingisda na hindi nakadepende sa iisang pain, kundi marunong pumili mula sa maraming pagpipilian base sa kung ano ang sinasabi sa kanya ng kalikasan. Ang iyong tackle box ay isang toolbox. Bawat pain ay isang kasangkapan. Ang tunay na galing ay hindi na sa pagkakaroon ng magic lure, kundi sa kaalaman kung aling tool ang gagamitin sa tamang oras. Ang iyong lumang paborito ay hindi patay. Ito ay nagpapahinga lang, naghihintay ng tamang pagkakataon. Kaya ano ang pinakamalaking revelasyon dito? Ang plot twist ay hindi tungkol sa pain. Tungkol ito sa atin. Tayo ang nagbabago. Tayo ang nagiging kampante. At tayo ang nahuhuli sa pag-a-adapt. Ang iyong pinakapaboritong pain ay hindi nagbago. Ang mundo sa ilalim ng tubig ang nagbago. Ang mga isda ang nagbago. Ang panahon ang nagbago. Ang pag-alam nito ay maaaring magbago ng tuluyan sa iyong diskarte sa pangingisda. Hindi ka naaasa sa swerte o sa iisang magic bullet. Sa halip, magiging mas mapanuri ka, mas mausisa, at mas handang sumubok ng bago. Ito ang maghihiwalay sa iyo mula sa karaniwang mangingisda. Maraming salamat sa panunood at sa pag-unawa sa masakit na katotohanan ito. Sana'y nakatulong ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at may natutunan kayo, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod nating episodes. At para sa ating diskusyon, gusto kong itanong sa inyo, ano ang kwento ng paborito ninyong pain na bigla na lang tumigil gumana? I-share ninyo ang inyong karanasan sa comment section sa ibaba. Gusto kong basahin ang lahat ng yan. Hanggang sa muli, mga kahabi. Tight lines.